keep it together and wondering whether I'm right or I'm wrong. Ay, finally, maaraw na ulit. Grabe. Sobrang maulan tong summer na to. In the past 2 days lang ulan ng ulan. So, kaya ako lumabas ngayon, magdadamo ako. Kasi ito na yung garden ko. Grabe, sobrang napabayaan ko na siya. Kasi laging naulan. Tapos busy rin ako sa work. Oh, maniba lang na yung isang bunga ng kamatis, oh. Malapit na to. Mag-start na tong mahinog ng mahinog. Halo-halo na, hindi mo na alam kung alin ang damo, alin yung tanim. Namumulaklak na yung mga carrots, oh. Itong kale, binawasan ko na to. Sobrang laki na niya. Kailangan kong i-trim ulit siguro. Kasi binabakaw niya yung nutrients ng lupa. Dito, may mga tinanim akong lettuce. Parang may tumubo pero mukhang natabunan na. So we need to clean this up. Tapos ito naman yung mga peas. Ayan, naglakihan na. Ginawa ng asawa ko ng trellis. Ito yung tomatoes. Ang yabong niya, daming bunga pero maliliit pa. Pero ang dami niyang bulaklak. Ibang-iba talaga yung variety niya. Eh. Hindi gaya na itong isa, itong Roma tomatoes. Konti lang yung mga bulaklak niya. Although nauna kasi itong namunga. May malalaki na siyang bunga. Oh. Ito namang bell pepper. Ngayon pa lang namumulaklak. Right now is first week of August. So hopefully makahabol pang mamunga itong mga gulay na to. Ito yung petunia flowers. Oh, ito yung sinasabi kong masipag mamulaklak. So the best yan na ilagay sa harap ng bahay. Tapos ito yung isa pa. Yung mga herbs naman, look at this, yung basil. Sobrang ang yabong, oh. So, nagamit na rin namin yan, pero I think I should use it more para kasi habang nagugupitan siya, nag-sprout pa siya ng nag-sprout. Ito yung spring onions. O yan, nagupitan ko na silang lahat. Tapos ayan, bumalik na ulit. Ito yung rosemary. Yan, weekly halos nagagamit yan. Ginugupitan niya ng binata ko. Ito yung bell pepper na maliit lang na humabol siya, oh, medyo lumaki na. Namumulaklak na rin. Hopefully, mapabunga natin yan. And strawberry. May mga bunga na siya ulit, oh. Hindi ko pa na-harvest. Ay, shucks. Nabubulok na yung iba. Dapat magupit nga yung mga bulok na bunga. Busy rin kasi ako sa trabaho. Yan, hopefully, come September, October, may pasok ko itong mga herbs na to sa bahay para mapakinabangan pa. Okay, tara at magdamo tayo ng garden para naman lumaki ng maayos tong mga gulay natin. We still have 1 month to enjoy the weather. Ito yung isang bok choy na napabayaan ko na, so bunutin na natin. Wala na, oh, nag-mature na. Kaya lang ingatan ko yung pagdadamo kasi may mga tinanim akong buto ng lettuce dito nun. Yung iba tumubo eh. Russian kale, sobrang laki na niya. So, bawasan ko lang yung mga nasa ilalim. Hindi naman kasi kami laging kumakain ng salad eh. Sayang nga, hindi ko kasi akalaing lalaki pala siya ng ganito. Sobrang laki. Para makita naman yung ibang halaman. Tapos dito sa mga carrots, natabunan na sila. Actually, tatlo yung tumubo. Ito, carrots to. Tanggalin na natin to. O, yan. Yung mga tumubong petchay. Kunin ko yan mamaya. Lagay ko sa nilaga. Okay, halo-halo na sila dito. Hindi na makita yung patatas. Ito, damo to. Lalaki ng mga damo. Gusto nila yung ulan. Ito patatas to. Yan, maski pa paano lumabas yung mga patatas, oh. Ilan ba itong patatas? Sa
May humabol na maliit na tumubo. 2, 3. Uy, 4. 4 pala yung tumubo. Kaya ayoko masyadong kalkalin. Baka may humabol. Ito, lettuce yan. Yung light green. So, finally lumabas siya. I think may mga ilan pa dito So, kailangan madamuhan to para lumabas yung mga lettuce. Ayan, so may isa pa palang lettuce doon. Ayan, yan. So sa 10 seeds ng lettuce, 2 lang yung tumubo. You do. Ayan, nagdamo ako. Oh, may pet siya ulit. Malagay sa nilaga. Ayun pa. Saan? Palakihin mo muna. Yan. So, merong panglagay sa nilaga. Yung dalawang butterfly gusto nila yung Russian killer. Yung kaaway mo dyan. Ayaw nilang umakyat sa trellis. Ito squash. Squash ng kapitbahay. Inaantay ko mamu. Tingnan nyo tong Russian kilo. Sinundan ng paru-paro. Nilipat ko dito. Kinarvest ng asawa ko yung strawberry. Hindi ko pa natikman. Pero parang matamis. Nugasan ko na. Tikman natin. Halo. Matamis na maasim. Mas matamis yung pangalawa. Mas hinog. Kaya nga muna, napagod din ako magyuko-yuko doon na magdamo. Meron na tayo ng chicharon. Kaya nga muna. Tapos, luto ng lunch. Gigisa ko siguro yung Russian kale. Mabilis lang nagisa with kasahugan ng pork. Tapos meron na akong nalutong bakote kahapon. Kaso wala siyang gulay. Lagyan ko ng pechay. Para mas masarap pag yung nilaga may gulay. Okay, so mag-prepare na tayo ng lunch. Gamitin natin itong mga gulay na nakuha natin sa garden. So itong kale, igigisa ko lang with pork. Ito ilalagay ko sa bakote. Meron akong nilaga. Ito yung binili ko sa Singapore noon na mix ng bakote. Ang bakote soup kasi is plain lang talaga siya. Pero parang ang boring kasi kapag yung sabaw walang gulay. So lagyan natin siyang pechay. Gawin na natin siyang bakote nilaga. Filipino style. Ayan, ito siya. Pinapainit ko na. Kahapon ko pa ito niluto. Pero niref ko siya. Ayan. So kukunin ko lang yung mga upper part. Kasi medyo matigas yung mga tangkay Okay, tas hugasan natin itong mga gulay. What juice? Juice, sige. Anong juice? How about we have the pineapple? Sige, buksan mo yung pineapple. So, hugasan na natin itong ketchay. At gutom na daw sila. Sakto, kumukulo na yung bakot Bubos mo pa nga kami? Di pa. Antayin ko itong gulay. Ito na siya. Yan, luto na. Kain tayo. So, ito na yung ginisang kale.
Okay naman. Medyo may konting pait pero carry lang. Umulan naman pala. Since magluluto ako ng padrapao, so kuha tayo nitong basil. So siyang bawasan. Yan, ang dami nating nakuha. Isang buong basin. Ang kapal pa rin nga niya. Parang hindi nabawasan, no? Oh. Ano to eh? 4 na puno. Tig-2. Kasama isang tanong. So, bali pag puputol ako sa kanya, kung halimbawang ganyan, kung magpuputol ka dito, dito mo siya puputulin. Kasi may mga nag-i-sprout pang ganyan. Huwag mong puputulin dun sa baba para to give way for them to grow pa. Yan, para marami ka pang i-harvest in the future. Ay, nako, umuulan na naman. Napaka-gloomy ng araw. Midweek of August. Wala nang ginawa kundi umulan. Ang ingay ng ulan sa labas, oh. Mukhang may hail.